Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Hello po. Salamat sa Panginoon sa araw na ito, no? So nandito po ulit ako. Salamat sa Diyos sa kanyang panguna at paggabay sa atin. Muli, akin po paalala sa bawat isa po kung saan man po kayo naroon at saan pong dako na naabot ng ating pong programa, ang pagpapala ng Diyos. Ang aking dalangin, ang pagsama ng Diyos ay patuloy na maranasan ng bawat isa sa atin. So, kamusta? At kamusta naman po ang ating mga gawain? So, sana po ay napagpala kayo at napapagpala ng ating pong programa. Kung ikaw po ay ngayon pa lang napadaan sa programang ito, welcome tayo. Welcome ka sa gawain ito at please, kung bago ka pa lang sa page na ito, paki-follow, paki-share, yan, paki-react, yan. So malaking bagay po yan. Okay, so kamusta po yung ating pong gawain? Pwede niyo pong i-comment din po kung saan po tayo, hanggang saan po tayo nakakaabot at kung paano ito nakakatulong sa atin. So, sa ganitong bagay ay siyempre napapalakas din naman tayo. Siyempre, yung ginagawa natin ito ay ministry. Ito po ay ministry natin. Ministry ko po ito, ministry po ng mga kapastoran natin. Ang gawain ito. So, at sa Diyos tayo naglilingkod. Sa Diyos kami naglilingkod. Ganun po man ay masaya po kami na marinig mula sa inyo na kayo ay napagpala ng ating pong programa. Okay? So, ang lahat ng bagay nito ay siyempre sa Diyos ang lahat ng kapurihan. Okay. So, ngayon po ay magpapatuloy tayo sa ating pong pag-aaral about the in-demand job of a mother. Okay? Sakay po ng 1 Thessalonians, basahin po ulit natin chapter 2, verse 7 and 8. 1 Thessalonians chapter 2, verse 7 and 8. Okay? Bagamat may katuwiran kaming maghintay niyon bilang mga apostol, naging magiloy kami sa inyo tulad ng isang mapagkalingang ina sa kanyang mga anak. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, itinaga namin aming sarili sa pangangaral sa inyo ng mabuting balita. Hindi lamang iyan, pati ang aming buhay ay ihahandog namin kung kakailanganin. Lubusan na kayong napamahal sa amin. Okay? Yan. So, salamat sa Panginoon at pinagpala ng Diyos ang kanyang mga salita natin pong pagbubulay-bulay. So, ito po isang sulat ni Pablo sa mga taga-Thessalonians. At si Pablo, ganun yung kanyang damdamin. Lalaki nagsulat nito, pero yung kanyang damdamin sa kanyang mga pinangungunahan, ang sabi niya, kami naging kagaya ng ina. Kami naging ina sa inyo. Sabi sa English ay we are nursing mother. Yan, kami naging ina. Ayan, kagaya ng nag-aalagang ina sa inyo. Okay, so ganun niya inahalintulad yung kanyang damdamin. Ang kanyang damdamin, yung kanyang pagnanais na maglingkod, ang kanyang pagnanais na alagaan yung kanyang mga nasasakupan ay nanutulad niya sa isang ina na mapagkalinga. Okay? So, in-demand job of a mother. So, nakaraan na pinag-usapan natin is mga trabaho ng mga nanay, nurse. Nurse na nagbibigay ng pag-aalaga, nag-a-assist, at
minsan ay nagbibigay ng mga gamot, doktor-doktoran minsan, ano? Lahat na ng paraan ay ginawa para umayos ang pakiramdam natin. Yan, that's the yan ang yung mother, yung sakripisyo ng isang mother, ano? Nurse and caregiver, ano? Yung trabaho ng nanay ay to care. Okay? So, sabi doon sa English version kasi, ano, ay like a nursing mother and lovingly takes care of her children. No, caregiver, nagbibigay ng kalinga, nagmamahal, nag-aaruga, at nagbibigay ng kalinga. Yan trabaho ng mga nanay. At hindi matutumbasan. Ano, at hindi kayang tumbasan, hindi mapaparisan ang trabaho ng mga nanay. No? So, minsan, tayo ay bilang mga anak, ano, ay okay, so kung may mga anak dito na nanonood, yan po sa mga nanay po natin, pwede niyo po i-share ito sa kanila, ano. Minsan tayo mga anak ay napapagalitan ng mga nanay, minsan nasisermonan, pero alam niyo po, yun lahat ng bagay din para sa ating kapakanan, lahat yun. Hindi minsan walang magulang na nag-isip ng ikapapahamak ng mga anak natin. Okay, yung mga pangaral sa atin, yung minsan inaawat tayo sa mga gusto natin. Kaya minsan nagre-rebelde yung mga anak, bakit gano'n ang aking ina? Bakit hindi ako kagaya ng mga ibang malaya? Pero alam niyo po, lahat ng bagay nun, hindi yun para sa kanila. Hindi yun para sa kanila. Para yun sa atin, para yun sa kapakanan natin, ng mga anak. Ano? So, salamat. Kung inaawat ka, kung pinapagalitan ka, kung sinasaway ka ng iyong magulang, lalo ng iyong ina, magpasalamat ka dahil mahal ka ng iyong ina. Mahal ka ng iyong nanay. Kapag ikaw ay pinapabayaan lahat dyan, lahat ng gusto mo gawin mo, hindi yun totoong pagmamahal. Okay, so, kaya sabi ni Pablo doon sa bandang huli ng passage natin, ano, lubusan ng kanyang napamahal sa amin. You are dearly loved to us. Okay, so next na pag-aaral natin is teacher. Yan, no? Trabaho ng mga nanay. Nurse, unang trabahong ginampanan ng mga nanay sa atin. Hindi pa uso ang mga trabaho, hindi pa uso yung mga titulo, mga professional na titulo ng mga tao, ginagawa na yun ng mga nanay. Nurse, ano, caregiver, teacher. Yan. Ang lahat ng bagay na una nating natutunan sa daigdig na ito, galing yan sa ating mga ina. Okay? So, teacher, yan, no? Ang sabi doon ng passage natin, ano, nais namin kayong turuan, hindi lang gospel lang tuturo namin sa inyo, no? Okay. Naging magiliw kayo tulad ng isang mapagkalingang ina dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, tinalaga namin ang aming sarili sa pangangaral sa inyo. Okay? Sa pangangaral, teacher. Yan, pangangaral. Alam po, pahalagahan natin yung pangaral sa atin ng mga ating mga ina. Ano? Napakalaking bagay po niyan yung pangaral ng ating magulang, lalo na po ng ating mga ina, yung sinasabi nila para po sa atin lahat yun. Ano? Hindi ako magiging ganito kung hindi dahil sa pangaral ng aking ina, ng aking magulang. Hindi ka magiging ganyan kung hindi ka inawat, kung hindi ka pinigilan, kung hindi ka sinaway ng iyong ina sa gusto mong gawin. Baka napahamak ka na. Baka napahamak na ako. Pero salamat dahil itinalaga nila ang kanilang buhay sa pangangaral. Yan. Pangangaral. Minsan, paninermon. Yan. Okay? So, yun yung mga ini-impart nila. So, yun yung sinabi sa English version, ano, that we are willing to give you. Ano, we are willing to give you. Ang sabi sa ibang salin ay we are willing to impart
Yun yung mga ini-impart na mga knowledge sa atin ng mga nanay. At alam, sa totoo lang, yun naman talaga matyagang nagtuturo sa atin eh. Sa tahanan, bago tayo matuto sa school, natutunan natin yan sa bahay. Okay? So, ngayon lang kasi masyadong malaya na ngayon yung mga anak, yung mga bata. Kasi iba na ngayon yung turo eh. Pero sa totoo lang, dapat sa bahay pa lang tinuturoan na yan eh. Diba, marami tayong mga reklamo sa mga teacher. Ang dami pong mga teacher natin dito sa church na yung mga parents ay nagreklamo, bakit hindi natututo yung mga anak namin dyan? Okay? Pero alam niyo po, dapat sa bahay, itinuturo po yan. Yun po ang trabaho ng mga nanay. Yun po ang trabaho ng parents eh. Kaya nga lang, dahil ngayon masyadong malaya at dahil masyadong, sabi natin, masyadong mahal natin yung mga anak natin. Kaya pinababayaan na lang natin. Sabi nga ay, iba na daw ang panahon na yun. Iba na daw ang mga anak ngayon. Nag-iba na ang mga anak. Pero ang totoo, hindi ang mga anak nag-iba eh. Ang nag-iba yung mga parents. Ang nag-iba yung treatment at nag-iba yung pamamaraan natin. So, sa umpisa, ang values, unang natutunan yan sa loob ng tahanan. Yung ugali, yung naririnig. Kung anong narinig yan sa loob ng tahanan, yan ang natutunan ng mga bata. Okay? So, ang pundasyon, ng pundasyon ng kaalaman ng mga anak, nag-uumpisa yan sa loob ng tahanan. Okay? At salamat po sa mga nanay na matyaga na nagtuturo. Ngayon, masyado nang malawak ang social media, masyado nang napakadali na ngayon yung access sa knowledge, access sa lahat ng information, napakabilis na ngayon. At sa totoo lang, napapag-iwanan na yung mga parents. Minsan, yung mga anak, mas magaling na kaysa sa kanilang mga parents. Totoo naman po yan. Inaamin ko rin yun. Pero, please mga anak, hindi dahil sa mas magaling na kayo, ay itsapwera na ninyo ang inyong parents. No. Lalo na po ang inyong ina. Yan ang biling-bilin ko. Biling-bilin ko sa aking mga anak. Yan. Sinasabi ko sa kanila, maaring dumating ang panahon na lumaban na kayo sa akin kasi mas magaling na kayo kaysa sa amin. Pero huwag na huwag. Huwag na huwag kayong lalaban sa inyong nanay, sa inyong ina. Maaring makasagot kayo sa nang hindi sinasadya sa akin, pero huwag na huwag ninyong sasagutin ang inyong ina. Yan ang batas namin sa bahay. Kapag ginawa mo yan, talagang hindi nyo gugustuhin. Totoo po yan, sinasabi ko yun sa aking mga anak. Hindi nyo gugustuhin. Yan, huwag na huwag ninyong sasalingin ang inyong ina. Yan, batas po yan dito sa bahay. So, kasi grabe ang sakripisyo ng mga parents natin. Grabe ang sakripisyo ng mga nanay natin sa atin. At sa totoo lang, hindi sapat kung babayaran natin kung babayaran natin yung serbisyo na binibigay ng ina sa atin, ay hindi natin kayang bayaran po eh. Hindi natin kayang bayaran. Alam niyo po, ang maraming nagsasabing hindi man namin obligasyon ng aming parents. Pero respeto. Okay? Respeto ang hinahanap natin. Kapag sinabi po kasing obligasyon, maaring matatapos yung obligasyon. Yung duty matatapos, pero yung respect, hindi natatapos yun. Okay? Kaya ang kahit sa amin, sa pag nag-usap kami ng mga anak, ang hindi pwedeng mawala
sa amin is respect. Hindi nyo kami pananagutan. Okay? So, may pananagutan kami sa Diyos, may pananagutan kayo sa inyo. At maaring tumanda kami, huwag nyo lang kaming kalimutan, pero hindi nyo kami pananagutan. Yan, no? Pero yung respect, yan ang sinabi ng Bible. Honor. Honor your father and your mother. Yun yung batas, yun yung biblical. At yun ay hindi natatapos. Kasi yung obligasyon and duty, natatapos yan. Pero yung respect, yung honor, hindi yan natatapos. Paalala po ito sa ating pong mga anak. Ayan. Ano? Hindi natatapos yung respeto. Hindi nauubos yan. Okay? So, at habang nagtatagal, yung mga parents natin, yung mga nanay natin, nagkakaedad yan. Siyempre, alam naman natin yun eh. Nagbabago ang ugali, nagbabago ang mood, nagbabago ang... Maraming mga pwedeng magbago, nagbabago ang hormones. Totoo po yun. Okay? Pero yung respeto at ang pagmamahal ay hindi dapat magbago sa atin. Para sa ating mga magulang, lalo na po sa ating mga ina. Yan. Salamat po sa Panginoon. At ito yung paalala ng Panginoon sa atin. At naway patuloy tayong samahan ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil po sa pagtsatsaga ng aming mga parents sa amin. Pagtsatsaga ng aming mga ina sa amin. Kaya kami ay naririto. Kaya kami nabubuhay. Kami Panginoon ay namuhay at nabuhay ng matino. Namuhay ng maayos. May magandang ugali, may magandang posisyon at disposisyon sa buhay dahil sa aming mga ina at sa aming mga magulang na nagturo ng tamang pundasyon sa aming pong mga buhay. Salamat po ng marami. Lord, dalangin ko po, Panginoon, na ikaw ang patuloy na magpala sa aming mga pamilya, sa aming pong mga ina. Salamat po sa kanilang mga buhay. Pagpalain mo po silang lagi at ano man po, Panginoon, ang kanilang pong mga dinidesire ng kanilang mga puso, pagpalain mo, katagpuin mo po ang kanilang mga panalangin, yung kanilang pong mga iyak, yung kanilang pong mga daing, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, kalingain mo po ang aming mga ina. Maramdaman nila ang pagmamahal ng kanilang pamilya at ng kanyang buong sambahayan. Hindi namin kayang tumbasan at tapatan at sapatan ang kanilang sakripisyong ginawa. Ang magagawa namin ay patuloy silang mahalin, ibigin, respetuhin at samahan. Panginoon, salamat po. At dalangin ko po na patuloy mo pong pagpalain kami. Kung mayroon man po, Panginoon, sa amin, ng mga parents, sa mga magulang, mga nanay na may dinaramdam ngayon, may mga sakit at karamdaman ngayon, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, maranasan nila ang kaginhawahan ng pakiramdam. Maranasan nila, Panginoon, hanggat maaari ng kumpletong kagalingan sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Lord, salamat po ng marami dahil naglikha po kayo ng ina para sa amin. Pinupuri ka namin at niluwalhati. At muli po ang aking dalangin ng pagpapala at pangunguna po, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Ano po ang mga kahilingan namin? Kahilingang panalangin, mga pangangailangan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Tugunin mo po lahat ng aming pangangailangan. Ano man po klase, ano man po mga problema, ano man po mga kinakaharap namin. Kapangyarihan mo ang mahayag sa aming mga buhay. At habang kami, Panginoon, ay nagtatagumpay, mas lalong naluluwalhati ang iyong pangalan sa amin, sa aming pamilya, sa aming pong mga ina. Salamat po ng marami sa inyo ang lahat ng papuri at paglawalhati. Ito po ang dalangin namin ng may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, salamat sa Panginoon. Again, no? Salamat po sa mga ating pong mga ina, mga nanay po nandyan, no? So, saludo po kami sa inyo. Pagpalaan kayo ng Panginoon. Sa lahat po ng mga nanonood na narito, no? Salamat po ng marami. Ingat po tayo palagi. Pagpalaan tayo ng Panginoon.